Nagpahayag na ng kahandaan ang Department of Tourism para sa hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa susunod na taon o 2026. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, kabilang sa nakitang venue ng ASEAN Summit ay ang ilang tourist sites sa Cebu City kung saan naisagawa na din ang site inspection. Dagdag pa ng kalihim, makatutulong ito sa pagpapalakas ng turismo at ekonomiya ng bansa. Sa sentro din aniya ang ASEAN Summit 2026 sa usapin at aspetong turismo ng mga bansa sa ASEAN region. Well, the Philippines hosting of the ASEAN in 2026 will be a very big boost to tourism for the country. And on the Binanggit din itong tila ang pagpapahayag nito ng suporta sa pagiging independent ng kanyang asawang si Cebu City Representative Duke Frasco ang naging dahilan para atakihin siya ng ilang kongresista. Si Congressman Frasco ay dating Deputy Speaker sa 19th Congress, subalit tumangging bumoto sa pagpapatuloy ng liderato ni late Representative Martin Romualdez ngayong 20th Congress. Giit naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education, ang usapin ng budget ay hindi tungkol sa personalidad, kung kanino tapat o anong partido ang kinabibilangan. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang 3 Chinese research vessel na pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naunang namonitor ang Beidiao 996 na nasa 185 nautical miles mula sa Zambales. June 25 naman, pumasok ang Zhangyang Hongten at Sun Haiyun sa EEZ ng bansa. Sabi ng PCG, posibleng nagsasagawa ng illegal maritime scientific research ang mga barko ng China. Ang Zhangyang Hongten ay may kakayahang magsagawa ng deep sea surveys, habang ang Sun Haiyun ay isang unmanned drone carrier. Kahapon ay nasa 195 at 192 nautical miles mula sa Rizal, Palawan ang dalawang research vessel. Dumaong kaninang umaga ang INS Sandayak ng Indian Navy dito sa Pier 15 sa Maynila para magsagawa ng port call visit. Ang INS Sandayak ay isang survey ship ng Indian Navy, isang hydrographic vessel na ginagamit sa ocean mapping. Temporary hospital din ito sa panahon ng digmaan. May mga small ammunition na nakakabit sa barko. Nakatakda rin silang magtungo sa Subic Bay sa Zambales sa susunod na araw. Ito ang unang pagkakataon na dumaong sa bansa ang survey ship at ito rin ang pinakamalayong narating ng barko simula noong makomisyon ito noong 2024. Pero hindi immediately executory o agaran ang pagpapatupad ng inilabas na Supreme Court ruling sa impeachment ng Vice Presidente. Ito ang binigyan diin ni Senador Jinggoy Estrada sa gitna ng pagpapaikot ng resolusyon sa Senado na naglalaman ng argumento, payo at boto ng ilang former justices sa pag-usad ng impeachment case. Kahapon ay naihayag na si Senador Francis Kiko Pangilinan ang nangunguna sa pagbubuo at pagpapapirma ng naturang resolusyon kung saan 4 na senador na ang nakapirma dito. Bukod kay Senador Pangilinan, kabilang sa mga sumusuporta sa naturang resolusyon ay sina Senators Bam Aquino, Risa Ontiveros at Vicente Soto III. Ayon kay Senador Estrada, hindi niya pa nababasa ang naturang resolusyon. Gayunman, mayorya sa mga kasamahan niya sa Senado ay pabor na sundin ang kataas-taasang hukuman batay sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng upper chamber noong Lunes. Sa mga video na kumalat sa social media, makikitang normal na umiikot ang 360 degrees ride, subalit bilang nabali ang itaas na bahagi nito dahilan upang gumuho ang karusel mula sa ilang metrong taas. Ayon sa mga saksi, may mga nasugatan matapos tamaan ng parte ng ride, habang ang iba naman ay nasaktan mula sa biglaang pagbagsak habang nakaupo. Agad ipinasara ang nasabing amusement park habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Ito ay kasunod ng mga ulat ng pagkamatay ng daan-daang Palestinian habang naghihintay ng pagkain. Ayon sa ilang saksi, nagpaputok ang Israeli forces habang nakapila ang mga sibilyan para kumuha ng pagkain.
bagay na itinanggi ng Israel at sinabing warning shots lang ang mga ito. Kinumpirma ng Al-Shifa Hospital na 54 na bangkay ang kanilang natanggap mula sa insidente malapit sa Zikim Crossing kung saan libo-libo ang nagtipon para sa pagkain. Ngayon, communist terrorist group sa Hingoog, Misamis Oriental nakasagupan ng militar ng 2 beses. 20 million pesos na halaga ng ketamine nasabat sa Port of Clark. 4 na senador humihiling ng reconsideration sa Supreme Court ruling sa Vice President Sara Duterte impeachment. Ngayon, muling nakasagupan ng pinagsanib na puwersa ng 58th Infantry Di Malulupig Battalion at 23rd Infantry Battalion ang tinatayang 10 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa sitio Dumagook, Barangay Lawaan, Hingoog City noong July 31. Tumagal ng 10 minuto ang palitan ng putok bago umatras ang kalaban patungong Timog Kanluran. Narecover sa lugar ang isang M16 rifle, isang long magazine na may 17 bala at isang backpack na naglalaman ng personal na gamit. Ayon kay Lieutenant Colonel Leoncito Grezula Jr., commanding officer ng 58th IB, patuloy ang search at pursuit operations laban sa grupo ni alias Jackem ng SRC-1, NCMRC na una na ring nakasagupan noong July 29. Hinimok din niya ang mga natitirang rebelde na sumuko at makinabang sa tulong ng pamahalaan. Dagdag naman ni Brigadier General Adolfo Espuelas Jr., commander ng 402nd Infantry Stingers Brigade, patuloy nang humihina at nawawalan ng suporta ang CTG sa rehiyon. Nasabat ng mga otoridad ang humigit kumulang 20 million pesos na halaga ng ketamine, isang kilalang party drug sa Port of Clark, Pampanga nitong Miyerkules. Ayon sa PIDEA Region 3, tinatayang 5 kilo ng ketamine ang natuklasan na itinago sa loob ng roll ng data cable sa isang kargamentong mula Belgium matapos ang tip mula sa Banyagang Kaagapay. Dumating ang kargamento noong July 24 at sinuri ng PIDEA Clark Interagency Drug Interdiction Task Group kasama ang Bureau of Customs, National Bureau of Investigation at PNP. Ang mga nakumpiskang droga ay isa sa ilalim sa forensic at confirmatory tests. 4 na senador ang lumagda sa draft resolution na humihiling sa Korte Suprema na muling pag-aralan ng desisyon na inilabas nito noong July 25 na nagdeklara na labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Kabilang sa mga pumirma sina Senator Francis Kiko Pangilinan, Minority Leader Vicente Tito Soto III, Riza Ontiveros at Bam Aquino. Naniniwala silang dapat pairalin ng Doctrine of Operative Facts upang maituring na valid ang mga hakbang ng Kamara at maipagpatuloy pa rin ang paglilitis sa Senado. Gayunpaman, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na 19 hanggang 20 senador ang nakahandang sumunod sa pasya ng SC. Nakatakdang bumoto ang Senado sa Agosto 6 kung tatanggapin ang desisyon o maghahain ng apela. Dagdag ni Estrada na ang hindi pagsunod sa ruling ay maaaring magdulot ng constitutional crisis. Para sa Kidlat,